ang Chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po ang mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Mga kabayan, nagsanib pwersa ang mga dating sundalo ng PMA Class 1988, 1986 at 1983. Ito ay matapos gumawa ng isang manifesto ang mga retired na PMAers na kasama ni dating PDEA Chief General Wilkins Villanueva na ipinakontempt ng Kamara sa pangunguna ng isang dating leader ng Alex Bungkayo Brigade at ngayon ay isa ng congressman na si Stephen Paduano. Sa isinagawang manifesto na ginawa ng mga mista ni General Villanueva, nakakalap agad ito ng 62 pirma mula sa mga retired generals na PMAers kung saan ay agad naman itong sinuportahan ng dating PNP chief at ngayon ay isinang senador na si Ronald Bato de la Rosa. Isinasaad sa nasabing manifesto ang pagkondina sa mga kongresman na walang ginawa sa Kongreso, kundi ang mamahiya, mambastos at magcontempt sa kanilang mga resource persons, partikular ang ginawa ni Paduano dito kay General Wilkins Villanueva matapos hindi magustuhan ng kongresista ang naging sagot sa kanya ng dating PDEA chief. Pwede ba ito? Nagtatanong na kayo ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon. Inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Busdada. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-a-ambush nila. Nagpasorry ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. Kung matatandaan, umani ng negatibong reaksyon mula sa netizen ang naging pahayag at tila pagkonsinte ni House Speaker Martin Romualdez Jr. dito kay Paduano, kung saan ay sinabi niya na ginagawa lang daw ni Paduano ang kanyang tungkulin. Dahil dito kinumpirma ni Ka Eric Celis na hindi maglalakas loob ang mga kongresista na abusuhin ang kanilang kapangyarihan sa Kongreso sa pamamagitan ng walang habas na pagkontempt sa kahit na sino pang matataas na opisyal ng gobyerno kung walang nagmamando o sinasandalan mula sa Kamara. At ito nga ang kanilang pinuno na si Martin Romualdez Jr. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Akop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirekta. Samantala sa isang panayam hindi napigilan ni dating PNP chief at ngayon ay isa ng senador na si Ronald Bato de la Rosa ang kanyang galit at emosyon dito kay Paduano matapos ipakontempt ang kanyang kabaro na si General Wilkins Villanueva. Ako ang Chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So, hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Ayon kay Bato, masyado ng abusive ang ginagawa ng Quadcom, partikular ang ilang mayayabang na kongresista, kabilang na nga dito itong si Paduano. Makikita mo naman sa hearing kung anong ginawa nila kay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva. Sabihin na kanila na lying.
Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dapat na ba talagang ipetisyon o patalsikin sa kanilang pwesto sa Kamara ang ilang mga congressman na mayayabang at mahilig mag-contempt sa kanilang mga resource person? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ngayong umaga ay naglabas ng manifesto of support para kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva, ang PMA Maringal Class of 1988. At sabi dito, partner, sa kanilang manifesto na pirmado ng 61 na mga retiradong opisyal ng PNP at ng AFP, paano na lang daw ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino kung mismong dating nagsilbi, PMAer, dating nagsilbi sa PIDEA, ang ginaganito ng House Quadcom Committee. Saad pa dito sa Facebook post ni former PNP Chief Gennaro Carlos, nakita raw natin nung nakaraan kung gaano ka-abusive ang isang dating kalaban ng gobyerno na naging congressman ng party list na ipa-contempt ang isang decorated na anti-drug operator at public servant sa loob po ng 38 taon. At sabi dito ni former PNP Chief Carlos, hindi nila hahayaan sa Class 88 ang ganitong mga ginagawa na pag-dishonor sa lahat ng mga nagsilbi ng kanilang buong buhay sa PNP at AFP. Kaya matiriin nilang sinusuportahan, partner, si PIDEA Director General Wilkins Villanueva. At dahil nga sa kabayanihan o dahil sa kapanahunan ng Kapaskuhan, abay January na magsiserve ng kanyang contempt si former PIDEA Chief Villanueva sa House of Representatives. Maging si former Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagkondena dito sa ginawa ng House Quadcom Committee. Maging aktibo nga, partner, di ba, si Colonel Grijaldo, former Mandaluyong Police Chief, ay napatawan din ng contempt. Ito talaga walang patawa dahil kahit may opera sa kanyang balikat ay nandoon ngayon at nagsiserve sa kanyang contempt. At sabi pa, partner, nung nakaraan sa Quad na hanggat hindi raw na ito-terminate ng House Quadcom ang kanilang investigasyon ay mananatili sa House of Representatives ang bagong opera at aktibong kolonel si Colonel Grijaldo. Sir, ano pong pakiwarin ninyo doon sa ginawa na pag-contempt kay former PIDEA Director General Wilkins Villanueva? Makikita mo naman sa hearing kung anong ginawa nila kay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva. Sabihin na kanila na lying. So, anong magagawa ni Wilkins? Na that's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned. Kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So, hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PANDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas niya yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami rin po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nagkukwestiyon dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongkayo Brigade na kinikwestiyon na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya, sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto na sirain para ito'y malugmok at sila maghari-harian. At yan ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, Diyan na sa
talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within, hindi from the outside, from within, mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitos na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman na Sen ng mga taong nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad Investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, no? Sobra talaga, no? Umabot ng 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalo nagagalit at lalo napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house, ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip nila, titingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang dipinsahan ng Senado. Ngayon, ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So, ngayon, imbis na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung ang lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip na ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon nirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, pawang katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, masakit para sa akin na parang bang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay walang magagawa tungkol sa mga ganung klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na with his current medical condition na bagong opera, inoperahan yung shoulder niya, kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Camp Crame, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saang hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa, talagang pinaparanas sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez
pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, wag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayo ang mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operations, Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob, kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga anak, yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see the napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. 22 PNP of 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduane sa issue nila. Yun, isa pa yun. Yung war on drugs ni PRRD, katulad ng sinabi ng isang kongresista dyan na budol daw. At may Oo. malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang Correct. ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi So- niya, ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. Kuratong, Yan. oh. So it Dapat means, Sino to? Si Jacob? Si Akop. it means to say ka, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi At- yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating pulis, parang ito yung salitain. Propaganda ng mga- line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. Yo. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. And that is the reason that the armed forces of the Philippines and even the Philippine National Police, si Marbil ay PME graduate 91 yan. Si General Wilkins, 88, 89, 99, nag-abot pa sila. Oo. Si Wilkins, na dating PDEA Director General sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, ay senior, samantalang first year si General Marbil. At si General Bronner ay direct junior ni General Wilkins kasi class 88 ang mga ito. Ang tanong, anong kasalanan din ni General Wilkins para ganuntuhin siya? At ang dahilan hindi nila mapiga na idiin at gawa ng kwentong kasinungalingan si Rodrigo Duterte sa war on drugs, ipinakulong siya. Ito'y napakalaking iskandalo na pwedeng sumambulat sa isang napakalaking krisis among the ranks of active and retired members of the PMA alumni group and even sa loob ng active officers, men and women sa AFP at sa PNP. Saka ito napakarami ng pagkakamali na hindi pa naipapaliwanag, no? At katulad nito si Grijaldo, di ba kaya? Yan, isa pa yun. Si Grijaldo, siya po yung nagsiwalat na pinipilit siya ng dalawang kongresista na magsalita laban sa mga Duterte na hindi siya pumayag. Correct. Kaya ang kapalit, nung ginawa niya na yun, kinontempt siya. Kahit
Tsaka hindi basta-basta contempt yung ginawa sa kanya eh. Pina-arresto. Siya ay nasa ospital, bagong opera, pinapuntahan doon ng mga sergeant at arms ng inaresto, Inaresto. idinala doon sa kwarto na pinagdalhan kay Attorney Zulaika Lopez. Sa House of Representatives. House of Representatives. Kung tutuusin, ito dapat kung ikaw ay matino kang tao, yung tao na yan, bagong opera eh. Dapat naka-hospital arrest man lang yan. Hindi Yes. mo doon dadalhin sa So, pero ang bida dito, Paduano ulit. Kasi siya nagpa-contempt din. Siya nagpa-contempt. At nakakaantig puso po ito. At, Boss Dada, Di, ang nagpa-contempt doon si yung taga Tagig, yung babae. si Zamora. Si Zamora. Naunahan siya eh. Oo, si Zamora. Ang kay Paduano, si Wilkins. Ayun, oo. Ang kay Lopez, si Franz Castro. Oh, Na kaya nga puro- dyan nga tayo inis na inis eh. Dyan nga tayo inis na inis ka, Eric. Kasi bawal tumawa dyan sa Kongreso, tama? Tama. Pagka nagtatawanan kayo, nagsasalita kayo, bawal. Pero pag sila, pwede. Nagbibiruan pa sila. Yes. Nung kinontempt nila yung si Coronel eh. Ang isang nagbigay ng pananakot sa akin, si Akop. Nako. Sabi niya, baka hindi mo magustuhan ang gawin namin sa'yo. Aba? Oh, yun talagang word niya. Huwag mo kaming pilitin gawin namin ang hindi mo magustuhan. Sinagot ko siya, so be it. Oo. If the nation will see na walang karapatan ng mga resource persons dito, gawin nyo. At si Paduano, tumayo talaga ko, Boss Dada. Sinadya ko yun na gawin. At hindi ko pinagsisihan. Dahil sinasabi niya na out of order daw ang request ko. Ang sabi ko, very basic. Ang mga resource persons na walang abogado, hindi basta-basta kine-cross-examine dito. Kasi karapatan yan sa kasaligang batas. At kung ano man ang sinabi ko nung nakarang hearing na walang abogado na nag-guide sa akin, marapat ko na hingi na yun ay i-delete. Nagalit siya. Tapos nang nagagalit na siya, tumayo ako. Sabi niya, wag kang bastos. Sinabihan ko talaga siya, hindi Lagi ako naman bastos. galit yun eh. Palaging galit. O palagang Naglihi nga sa sama parang ng loob yun. pinaglihi sa Watusi. Parang hindi mapakali, no? Parang nilalagyan Si ng Watusi. attitude boy. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako bastos. Nagpapaliwanag ako. Kaya marami po nagsimpatya noon ang tinawag ko silang kangaroo court. Sapagkat walang ustisya, Boss Dada, muro-muro, bullying, at walang kinikilalang batas. Ang opening statement ko was very clear. Ang sabi ko sa kanila, this Congress and this committee, you are not above the law.